Nagagalak ang aking pusong makita kayo lahat. If you know what I mean. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami kong realizations dito sa mga huling pag-aaral ko sa Philippians. Kung naalala nyo, we began our study nung iduktong ko yung Philippians chapter 2 dun sa pag-aaral natin on acceptable service. Naalala nyo yun? Medyo magre-review ako ng konti for the sake dun sa para maintindihan natin saan ko hinuhugot itong sasabihin ko ngayong umaga. Kasi katulad nung sinabi ko, ang dami ko realizations na hindi ko nakita before. Natapos ko na yung outline, actually, nadaanan ko na lahat. Nung nire-review ko siya para magduktong ulit at magtahi ulit kung anong mga talatang pwedeng itahi, nagulat ako, may bagong insight na lumutang. When I say lumutang, hindi ko siya nakita before na ito pala yun. So, bear with me. I hope hindi kayo naiinip, ano? Pero every time na may maiduduktong ako, nagiging exciting yung topic. Kasi hindi lang sapat na maintindihan natin kung ano yung sinasabi ng talata. Napakahalaga din na maintindihan natin siya sa kanyang kabuuan. Kasi I consider na kahit tapos na yung topic, kung hindi ko na ibigay yung kabuuan, may kulang. Hello? Katulad nito, yung text natin sa Hebrews 12, verse 28. Pinangako sa atin na may mamanahin tayong kaharian. At malapit na yan. Konting kembot na lang. Sa rapture, actually, yun yung simula ng ating paninirahan sa kaluwalhatian. Sa rapture. Bagamat dun sa maiiwan sa mundo, medyo hahaba pa yung kanilang kapighatian. Kasi yun yung consequence ng kanilang pagbaliwala. Kaya ang Israel, by the way, medyo bida ngayon ang bayang Israel sa aking topic ngayong umaga. Sa kadahilan ng siya yung pinaka-ugat kung bakit nabanggit yung Philippians chapter 2 verse 14. Kasi pumasok yung realization ko sa pag-aaral ko sa Philippians chapter 2 nung dumako ako sa verse 14. Anong kinalaman yan? Pag nabasa niyo yung salitang murmurings and disputings, ano ba mapapasok sa isip niyo? Murmurings, bulong-bulong. Disputings, pakikipagtalo. So ano pumapasok sa isip niyo? Parang hindi siya fit. Ba't ganon? Actually, fit na fit siya. Kasi isang problema yan, hindi lang ng unbeliever, kundi maging believer. Ang unbeliever, di mo talaga maaasahan na mawawalan ng reklamo. Palagi may reklamo yan. Pero believer, imaginein mo, naturingan kang Kristiyano, wala kang ginawa kundi magreklamo.
Hello? Kaya, sinuri ko ulit. Sabi ko, ano ibig sabihin ito? Bakit binanggit ito? Bagamat isang talata, 2 pananalita, nung hinalungkat ko na, naku, lumutang na lahat. Actually, 2 yung example ko nung disputing and murmuring. 2 example ko. Isang example ko, example ng pag-Kristiyano, si Martha. Tama? Agree kayo? Kasi anong pagkakaiba ni Martha kay Mary? Oh, yun. Murmurings, disputing. Ano yung dinidispute ni Martha kay Christ? Hindi, actually, si Mary yung dinidispute niya, si Christ. Nagtatrabaho ko, yung isa dyan nakaupo lang, payag ka. Pero, hindi ko muna papansinin si Martha ngayon. Papansinin ko muna yung another example, the people of Israel. Kasi the people of Israel is both the example of unbelievers and believers. Kasi mixed crowd ng Israel eh. Hindi lahat Israel pinili. Hindi lahat. Romans chapter 1 and 2, yun yung sinasabi. Hindi porket Israel, Israel na nga. Hindi porket ang ni Abraham, kasama na sa Israel. Hindi. Kasi merong iba na hindi kinalugdan ng Diyos. Now, take note, mapag-aaralan natin. Oh. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na ang katangian ng isang tunay na mananampalataya dapat hindi pareho ng hindi mananampalataya. Kasi ang palaging ano niya, anong pagkakaiba? Yung hindi mananampalataya, ganyan din. Ano pagkakaiba mo? Hello? Kaya, ang title ng message ngayong umaga, The Feeling is Mutual. Pag may pagkamali, kaya ako sinabi yon kasi nakati-katihan ko habang sinusuri ko yung verse 14, dumaan ako sa verse 15. Actually, dapat tatalakayin ko na yung verse 15 ngayon eh. Pero, i-delay ko siya kasi mas mahalaga maintindihan natin yung katangian ng Israel na wag natin dapat gayahin. Hello? Hi. Kasi sa Israel is a mixture of believers of God, yung mga tunay na Israel. They believe in one God. Ang pagkakaiba lang sa Christians ng Israel, bagamat we are all believers, yung traditional Israel, hindi pa nananampalataya kay Christ. Hello? Yun yung kulang sa isang traditional Israel. Kaya kailangan ma-introduce sa kanila si Christ kasi doon pa lang sila maliligtas. Malibang sampalatayanan nila si Christ. At may mga ganun na. In fact, the apostles are Jews. So, they are the example of the Jews na naging Christian. Hello, nakakasunod kayo? Mahalaga tong foundation na to para maintindihan natin. Hindi lahat ng Israel saved. In fact, masasala pa yan sa tribulation. Sasalain pa yan. Kasi sa tribulation, may mga Israelites mamamatay because of their faith. Kasi doon pa lang sila sasampalataya kay Kristo sa tribulation. Bagamat may mga ilan, talaga mapapahamak ng tuluyan. Bakit? Kasi magsasamba at kikilala sa Antikristo. Sa atin, sa church age, hindi tayo papasok ng tribulation para salain pa tayo. Hindi. Pero ngayon pa lang, sinasala na tayo.
yung mga sufferings natin of this present time na hindi maihahambing sa kaluwalhatian na naghihintay. Yung kahirapan natin dito, magpapatunay yan kung mananampalataya tayo o hindi. Example, may matinding pangangailangan nung COVID, nung lockdown. Lahat tayo, walang magawa, nakakulong sa bahay. Lahat tayo, hindi natin maintindihan kung ano gagawin natin pare-pareho. Pero alam nyo ba, dun lumutang yung mga tunay na mananampalataya. Paano natin nalampasan yung lockdown? Ano yung inugali natin during the lockdown? Nakita ba yung pagiging Kristiyano ng isang nagsasabing mananampalataya? Yun, isang example yun. Wala pa tayo sa tribulation and yet dumaan na tayo sa pagsala. Kasi dun lulutang yung hindi bumigay, hindi nagwala, hindi nawala sa pananampalataya, kundi bagkus. Dun sila kuminang. Kaya yung Philippians chapter 2, tinawag tayong ilaw eh. Hello? Kaya nung tinitingnan ko to, kasi kung naalala nyo, may binanggit akong 3 dialogue ng isang tunay na mananampalataya as far as serving God is concerned. Ano yung 3 na yun? Naalala niya? Verse 12, verse 13, una, I will do my part. You will not do your part in order to become a Christian? No. You're already a Christian. And what are we supposed to do? We have to do our part. Kasi sino inaasahan ng Lord na susunod sa Kanya? Sino? Sino inaasahan ng Lord na magpapasakop at susunod sa Kanyang kalooban? Sino? Yung Christian. So, ang dialogue dapat, para maging acceptable yung service natin, I'll do my part. And willingly at that. Kaya nga acceptable eh. Kasi pwedeng hindi acceptable yung service eh. Yeah? Correct? Kaya nga ang tanong natin eh, ako ba'y naglilingkod ng katanggap-tanggap? Kasi pwedeng naglilingkod ka, pero at siguro as we go along, talagang madi-differentiate natin, madi-distinguish natin. Kailan nagiging acceptable at kailan hindi ang paglilingkod ng isang nagsasabing siya Kristiyano. Hello? So, I will do my part. What's the second? I will depend upon the Lord. Realizing that we cannot do it on our own. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi, for without me, you can do. Kaya, again, lulutang na naman yung pagiging mananampalataya ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi hindi niya ginagawa yung ginagawa niya na sa sarili lang niya. Ginagawa niya ito sa tulong ng kanyang Panginoon na pinagtitiwalaan niya. Kaya lulutang yung mananampalataya. Ba't ikaw, ang bait-bait mo? Bakit sa lahat ng mga naapektuhan ng COVID, sa lahat ng mga ng problema sa pinagdaanan natin, ikaw para kang hindi naapektuhan. Sino may sabi sa'yo? Siguro hindi lang halata. Alam niyo kung ano yung kasagutan, no? Kasi meron tayo na wala sila. Ano yun? Pananampalataya. At least naiko-connecta na natin ang bawat tuldok. Kaya hindi ka na nagtataka, kaya pala. Kahit anong bigat ng problema, siguro naapektuhan ako dahil nalulungkot ako o nangangamba ako.
Pero hindi tayo nalulungkot at nangangamba ng higit sa kailangan. Hello? I will depend upon the Lord. At yun yung kagandahan ng isang Kristiyano, meron siyang Lord. Di ba? Yung sa tingin mo, wala ka nang mapupuntahan, wala ka nang malalapitan, wala ka nang makakapitan, sino may sabi sa'yo? Kristiyano ka ba? Yun lang ang tanong ko. Kristiyano ka ba? Kasi kung Kristiyano ka, dapat alam mo. Kasi hindi ka pwede maging Kristiyano na hindi mo alam na naging Kristiyano ka dahil sa Kanya. Hello? Kaya, it is God which worketh in you. Pinapaalala sa atin. Hello? Nagawa mo yung part mo kasi may tumulong sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Parang sinasabi ni Pablo, pinapaalala ko lang. Kasi kung nakakalimot ka, o eto, pues, alalahanin mo, hindi sa ganang sarili mo. Kaya mo nagawa yung ginagawa mo. Pero may ikatlo. Okay na sana yung ikatlo kung datalon ako sa verse 15. Eh hindi, may verse 14 eh. Kasi yung verse 15, ang dali ipaliwanag eh. Yan ang Kristiyano. Eh may verse 14 eh. Hindi naman ako pwedeng tumalon lang at i-ignore yung talata. Hindi. Kaya habang nire-research ko siya, nakagawa ko ng bagong outline. Sa verse 14 lang. Kaya palaging tanong sa akin, uniform na tanong sa akin tuwing linggo, kung ako magpipreach, kasi nagbibigay ako, nagsasubmit ako ng outline ko doon sa mga kinauukulan dyan, sa mga nakaupo dyan, na hindi pwedeng gambalain yan. Nung hinihingan ako, Pastor, meron kang bagong notes? Oo, sabi ko, totally different from the Kasi yung previous, pag hindi ko natapos yon, automatic, babalikan ko yon. Pero may mga adjustments, may mga amendments, may additions. Pero this time, hindi siya adjustment, hindi amendment, hindi addition. It's a revision. It's an entirely total bagong outline. Verse 14 lang ang pinag-uusapan. Kasi nagtanong ako, anong kinalaman nito sa dialogue na I will be different from the world? So, ni-research ko. Meron bang example dito na mareklamo? Kaya pumasok sa isip ko si Marta eh. Pero hindi ko muna siya tatalakayin ngayon. I-reserve ko siya sa susunod. Okay ba yan? No, para ano? may natutuwa. Anong kinalaman ng murmuring and disputing? So, unang pumasok sa isip ko si Marta, nung binuli-buli niya si Mary, naalala yung eksenang yon? Ako. Kahit hindi natin buksa, alam ko yung kwento eh. At ang nakakahiya doon, si Kristo ang binuli niya. Yun yung masakit doon. So, Christian ba si Marta? Masamang mag-judge. Kasi pwede rin, hindi pa siya ganun ka-mature. Hindi ko pinagtatanggol yung yung aka. Actually, kasi, nabasto si Kristo doon, sa eksena na yun. Para pagsabihan, don't you care? You don't even care. Ako, trabaho ng trabaho, pagod na pagod ako. Samantalang yung isa dyan, nakaupo lang. Speaking of pagiging balagoong, meron tayong mga kapatid ng balagoong, pero hindi kasi ugali ni Marta. Okay ba? Okay
Hindi kasi, sa totoo lang, pag ikaw talaga ang Panginoong pinaglilingkuran mo, hindi mo na inisip yung iba. Malaga itong ginagawa ko, nakapagpapaligaya sa Lord. Tama? Kasi kung ganon, wala sanang kwento tungkol kay Martha at Mary. Hindi, meron eh. And again, yung purpose kung bakit naibigay yung kwento na yun is for our admonition. Makikita natin mamaya. Bakit pati yun? Pwede namang hindi na ibigay yung kwento na yun, ba't ibinigay pa? For our admonition. Hello? Kasi aminin natin, hindi pa tayo perfect. Tama? Yes, natuturuan tayo. Yes, natututo tayo. Yes, lumalago tayo. Yes, nagbabago tayo. Pero aminin natin, hindi pa tapos yung pagbabago. may kulang pa rin. Aminin natin yun. Bagamat ang isang masaya doon, hindi ka nakapareho nung dati. Kaya sa ating mga wala na ako asawa eh. Pero yung mga mag-aasawa, celebrate doon sa mga konting pagbabago. Celebrate. When I say celebrate, maging maligaya ka na, nagbago. Bagamat hindi pa ganap. Hello? So, ito na tayo. Hebrews 13:28. Tapos balik tayo sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, sabi ko nga sa inyo, nagulat ako, bakit nakasaksak? Parang out of place yung verse 14. At pinaliwanag ko kung bakit out of place. Kasi, okay yung verse 15 eh. Actually, pwedeng tuloy-tuloy, wala yung verse 14. Pwedeng tuloy-tuloy verse 15. Kompleto yung thought. Kaya lang, bakit may verse 14? Alam niyo yung paliwanag? Makikita sa verse 17 and 18. Verse 17 and 18. At I'm sure you will agree with me. Oo nga, no? Kasi alam niyo kung ano yung proof that your service is acceptable? Ano yung prueba na yung paglilingkod natin katanggap-tanggap sa Lord? Ano nakikita niyo 17 and 18? Maligaya ka. Yun yung absent kay Martha. Si Martha, aligaga. At pansinin nyo, kaya ang title ko rito, The Feeling is Mutual. Why? Kasi kung maligaya ka, lahat na nakapaligid sa'yo, liligaya. Mahahawa eh. '17 and 18, kabilaan. Tingnan nyo. Ayan, andiyan yung Tagalog. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyo lahat. Ano dating sa inyo ng talata? The feeling is mutual. Maligaya kayo sa paglilingkod nyo, yung paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya at yung paglilingkod at yung paghahandog ay dala ng kanilang pananampalataya. Kaya naglilingkod tong mga to kasi may pananampalataya. Hindi sila naglilingkod para magkaroon ng pananampalataya. Hindi. Kaya nga, we are not talking about works here.
to earn salvation. No. Kundi yung works as a result of salvation. And the proof that their service is acceptable unto God is they are rejoicing. Yan kayo, sabi niya, nakikipagkatuwa at nakikigalak. Kumbaga sa tong-its, hindi ako nagtotong-its ha. Nakikibakas ba? Sama ako riyan. O, nakikisakay. Nakikigalak ako sa inyong lahat. 17 pa lang yun. Eh, paano pa yung verse 18? Ano sabi sa verse 18? For the same cause also, sa ganyan ding paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. The feeling is mutual. Hello! Kuya! O, diyan tayo magsisimula. Bakit sinabi yung verse 14? Bakit sinabing gawin ang lahat ng bagay na walang bulong-bulong at pagtatalo? Kasi this is the best example of unacceptable worship. Kaya nagamit ko tong example minsan, yung habang nakikinig ka, tinamaan ka, nasaktan ka, galit ka. As a result, ano ginawa mo? Bubulong-bulong ka. At alam nyo, kahit hindi nyo ipakita sa akin, halata sa mukha. Minsan yung nagre-react sa message. Bulong-bulong. Pagtatalo. Asan na nagtalo doon? Pastor, tahimik naman ha. Wala naman nagtalo. Nakikipagtalo ka sa kalooban mo. Nanalangin na ng kapayapaan, na mapayapa tayo lahat. Ikaw, hindi. Gulong-gulo ka. At nakikipagtalo ka sa sarili mo kasi dinalabanan mo yung katotohanan ng narinig mo. Hello? May ganun ba? Huwag niyo sabihing wala kasi babatuin ko kayo. Tama? At aminin natin, may mga pagkakataong ganun tayo. Kaya hindi ko binitawan eh. Kasi totoo to. Tapos sabihin natin, acceptable yung worship natin. Sino may sabi? Isang banda. Umalis ka nga, hindi tama attitude mo. Bumalik ka, pinipilit mong itama. Nakapakinig ka ulit, nagtalo ulit. Kaya the more na nakakapakinig ka, nadadagdagan yung sama ng loob mo. Hello? Hindi ka naman pinapunta ng Lord para sumama ang loob eh. Eh, ba't masama ang loob? Again, kasalanan ba ng Diyos yun? Kasalanan ba ng pastor yun? Kasalanan ba ng nangaral yun? I'm glad kasi at least hindi lang ako nagpipreach, may 3 na. Eh, yung 3 kasama ko, bira din eh. Birador din. Hindi kami nag-uusap, hindi ko dinidikta sa kanila kung ano ipipreach nila. Si Bernie, ang topic, Galatians. The fruit of the Spirit. Iniisa-isa ni Bernie yung mga kasalanan na dapat iwasan. Hello? So when is service acceptable unto God? When? When we begin to feel the joy of serving Him. Yeah, 17 and 18. What? Do all things without murmuring and disputing. Kailan tayo nagmamurmur? When we begin complaining. Magsahin ka,
PB, magsahin ka. Opo! Ginamit ko example si PB para wag ma-offend. Kasi baka pag iba ginamit ko example, ma-offend. Kasi alam ko, hindi naman kasaing to, no? Hindi. Ano kasaing? Oh? May rice cooker naman. Oh, yan ba ma-offend? Aminin natin. Konting kibot, meron tayong reklamo. Diba? Tapos tawagin natin sarili natin, Christian tayo. Naisipan natin yun. Ito. Another example. Ano nangyayari sa Philippine politics? Of course, wala namang Pilipino walang pakialam. Question, kumusta ka naman? Maraming Pilipino na sobrahan sa pakikialam. Yung reaction natin, sobra. Buti na lang, hindi tayo naging congressman. Kasi aminin natin, magulo. Ang katwira ko nga pag tinatanong ako ng opinion ko, hindi ako nagbibigay ng opinion ko kasi baka pagmulan ng kaguluhan sa aming dalawa nagtatanong. Ayoko nang ganun. Yung may masisimulang. Kasi unang-una, unnecessary siya. Wala kang magagawa So, may opinion ako wala. Walang mababago. Tama? O nakuha mo yung opinion ko. Mabuti na mabuti kung nag-agree ka. Paano kung hindi? Di, nakadagdag tayo sa kaguluhan. Tama? Simpleng example. And yet, yun yung pinagbabawal. Okay, humalo sa gulo. Magulo na nga